So wala siyang indicator light, pero i-check natin kung meron siyang AC input na pumasok. Yun, muusok oh. Ano yung muusok? Yun, nag-blink pero may umuusok. Ayun oh, sunog na pala yung isang part na yun. Ito oh, kita ko na kaagad. Buti lumabas na. Victoria Subdivision, Mabalacat, Pampanga. Ano? Okay na yan? Naka-video na yan? Ano? Hindi nga. Kanina pa. Okay, good day mga katek. Good day sa ating 134,000 subscriber. Ayan, so merong nag-request lang na gawa natin ng video. Samsung unit ito. Ayan, so pinadala niyo mga accessories pero chinek ko kulang naman yung accessories para sa outdoor. Nandito yung fan pero wala yung sensor, wala rin yung terminal block. Ayan oh. So pinutol eh. Ayan, so nandito ang power supply niya. Yung fan. Ayan. Okay, so ito yung lalagyan oh. So wala talaga yung sensor ng outdoor at saka yung terminal block ng outdoor. Okay, so ang naging problema nito is hindi ko pa alam kasi may notice dito eh. Meron love letter eh. Babasahin ko lang ha. Dear Charo, Charo. Outdoor not working. Hindi na po original yung outdoor motor. Iyan mo na. Hindi ko na babasahin, hindi ko mabasa. Okay. So, iba-iba kasi ang model ng board. Like, ang Samsung, katulad nito. Tingnan nyo yung kakaiba yung board niya. Then, nakahiwalay yung power supply. So, okay naman ito dahil nakahiwalay. Kapag ka nagka-problema ka sa outdoor board, kung power supply lang. Pwedeng ito lang ang palitan natin. Ayan. So, nakahiwalay yung naka-isolate na power supply niya. Ayan. Patrick, patanggal mo nga muna si Ruro doon, maingay. Yan, sandali yan, maingay yung aming alagang aso eh. Ayan, nasa na ba ako? Nawala na ako. Ayan, so yung indoor, chinek ko naman, okay naman siya. Okay nga ba? So double check ko na lang ha. Kailangan ko ng cord. Yung, meron. Ayan, so ang communication line niya is meron siyang F1 at saka F2, tapos line din yung neutral. Ayan, so 4 na wire ang or 5 wire ang kailangan nating i-layout kasi kasama si ground. Ayan, so i-double check ko lang yung outdoor ay indoor kung gumagana. Di kasya to. Yung so hindi ko rin pala siya maikakabit dun sa pinaka-outdoor niya dahil hindi sinama si sensor, hindi sinama si terminal block. Ang problema kasi ng ganito kapag kakulang-kulang, so hindi namin kaagad maisalang kasi magpo-provide pa tayo ng sensor. Terminal block okay lang, ang problema natin yung sensor kasi ibang model, so iba ang ginagamit na value ng sensor. Ayan. Check ko lang ha. Painitin ko na rin ito. Soldering. Ayan. So may power naman si indoor. So sabi niya nga doon sa note niya is ang problema is outdoor. Okay. So paandarin ko si outdoor. Ayan. So ito na yung gagamitin kong terminal block. So wala rin palang reactor to.
Yan. Okay. So yung power supply niya, medyo okay yung pagkakadesign kasi nakahiwalay. Yung 5 volts, yung 15 volts at saka yung 12 volts. Ito yung naka-module. So nakahiwalay yung power supply niya. Ayan. Ayun. So dito siya nakakabit. Ito yung 15 volts yung kulay red. Hindi ako nagkakamali. Tama. So yung 5 at saka yung 12 volts, yun yung kulay blue. And ito yung input AC power supply. Yan. Okay, so madali nyo naman makita ang AC nyan. Katulad nyan. So yung papasok na AC, ito yan eh. Yung line and neutral natin, yung brown at saka yung blue, papunta lang siya dito. Saan na yun? Ito. Analog nang gamitin ko. Yan. Hindi kita ano. Yaman na. Check ko lang yung supply. Ito. Yun. So yung brown. Ito. Okay. Subukan natin kung meron. Yun. Okay. Ito yung isang line. Yan. So yung AC line natin, ito yan. Papasok doon sa mamaya i-explain ko sa inyo ha. Tanggalin ko lang to. So susuplayan ko na lang muna siya dito para ma-check natin. Ang nakalagay kasi doon sa note niya is outdoor. Hindi nagpa-function. Wala yung aking electrical tape. Electrical tape ko kasi naglalakad lagi eh. Nakabila ko electrical tape, may paa. Lumalakad mag-isa. Ayan, so nilagyan ko na lang muna siya ng terminal. So in-isolate ko na lang tong indoor kasi ang focus naman natin nandito. Yung indoor na chinek natin, umaandar naman si pan. And ang note din na problemang sinabi niya is yung mismong outdoor. Ayan, so power muna ang una natin i-check. Yun. So wala siyang indicator light. Pero i-check natin kung meron siyang AC input na pumasok. Yo, muusok oh. Ano yung muusok? Yun. Nag-blink pero may umuusok. Ayun oh. Sunog na pala yung isang part na yun. Ito oh. Oh, kita ko na kaagad. Buti lumabas na. Yan. So, sinuplayan ko siya. Ayun. So, ito ang tansya ko din eh. Ang tansya ko ah. Ito kasing supply na ito ah. Medyo malabo ano. Ayan. Yan okay. Okay. So, ito regulated ng regulator ng tanggalin ko muna. Regulator ng 15 volts ito. Ayan ah. Pero iisa ang main source ng power supply. So hindi ko masusukatan dahil sunog na pala ito. Ayan. So ang problema natin yung outdoor part is 1, 2, 3, 4. Ito yung IC na 5 terminal regulator ng 15 volts. Ito yan. So ewan ko lang kung makikita. Ito yung 15 volts oh. Yan nakasulat yan dito. Malabo. Kaya. Maliliit eh. Yun. Ito yung kulay red. Kulay red. Ayan, 15 volts. Ayun. Ito yung 12 at saka 5 nandito. Sa kulay blue. Okay. So, pinakamabilis na option, para hindi na kayo mahirapan, request nyo ito, palitan. Ano?
Ayun. So, ang purpose lang daw talaga ng ating usually, purpose ng ginagawa natin video is para lang din malaman natin or ma-sure kung alin talaga yung kailangan nating palitan. So, mahirap kasi ang electronics lalo kung wala tayong basic or hindi tayo nag-aral ng electronics, lalo na mga aircon tech. So mahihirapan talaga kayo sa pagre-repair nito. So ang pinakamaganda is pagkaroon lang tayo ng like pagka nag-check tayo, yung sabi natin sure tayo doon sa papalitan nating spare parts. So i-discharge ko lang muna ito. Ayan. So tingnan lang natin kung ma-check natin. So dahil nasa secondary yung nakita nating sunog na ito, so maaaring shorted ang secondary talaga. Ayan o. Ayan ang tester. Ito yun o, yung diode na chine-check ko. Yan. So ito yung 15 volts output. Ayan. Ngayon, ang nagiging isang problem pa natin, like kung magre-repair tayo nito, o itatry natin i-repair. So, ang problema natin yung regulator, hindi ko sure kung may mabibili nito, or hindi ko pa nasubukang mag-try bumili. So, maaaring wala kasi 5 terminal yung regulator ng 15 volts. So, ang gagawin ko muna, tatanggalin ko ito. Shorted niya para makita natin kung tama yung 5 at saka yung 12 volts niya. So maaring mataas ang output natin dahil gumamit siya ng isang regulator. So hindi siya exact na 15 volts yung ina-out niya. So dadaan pa siya ng regulator ng 15 volts. Tanggalin ko muna. Mamaya papaliwanag ko sa inyo, i-drawing natin to para mas maintindihan. Tatanggalin ko lang to regulator na to. Yun, tanggal. Ayan. And ibalik natin ngayon kung so tinanggal ko na yung sunog na parts. Ito, regulator. And ito yung nakita natin kaninang shorted. Teka, ito muna. Bago ko ipakita sa inyo. Reverse. Ayan. So ito yung nakita nyong shorted kanina. Wala na. Tinanggal ko yung regulator. Ito yun, yung supply ng 15. Itong diode na to. Yan. So kanina, shorted yan. So ngayon, wala na. Ito. So tinanggal ko yung 15. Okay, so tinanggal ko yung pinaka-output na regulator. So pwede na nating tawag dito, sukatan kung meron tayong makukuhang 5 at saka 12 volts. Ibabalik ko lang to. Yung. So babalik ta rin ko na lang. Ay, ito. Pwede pala dito sa harap. Ayan, so hindi ko muna ikinabit ito. Yung kukunin lang natin is yung output. So naka-isolate ito. So ito lang yung kagandahan ng pagkaka-design ng board. Naka-isolate yung power supply. So nakahiwalay siya. Punta tayo kay DC. So ito yung ground yung gitna. Ayan o. So may nakuha na tayong 5 volts. Mas maliwanag ang may ilaw. Yan. Dito na yung 5 volts natin. Ito yung 12. So dito sa 15, wala tayong makukuha. Ayan o, mataas pala 29. Yan. 29 volts. Ito yan o. So, kaya nasunog yung regulator natin. Ay, nasunog.
So wala tayong regulator kaya naging 29. So dapat 15 volts yan. 30 volts ang ini-out niya. So hindi natin siyang pwedeng i-load. Ayan. So ito yung importante kapag nag-check tayo ng power supply. So dapat alam natin yung papasok. Katulad nun, ang pumapasok sa IPM is 15 volts. So katulad yan, ang naging output niya is 29.9. So 30 volts. Okay. Tingnan natin. Mukhang may naka-short pa. Ayan. So, ang isang malaking problema natin ngayon, wala akong ganitong spare parts. Yung regulator na 5 pins. Meron ako 3 pins. Ayan o. So, paano natin i-convert ngayon? Yung 15 volts. So, ito, ituturo ko lang pero hindi naman natin sabing i-repair talaga. Pwede naman kayo siguro mag-request ng replacement na lang. So, ipapakita lang natin kung paano natin or paano nagpa-function. I-drawing ko na lang muna siguro para makita nyo. Dali yan. Pupunta lang ako sa... Yan. Okay. So, gagamit ulit tayo ng... So, ito yung board na yan naka-isolate. So, ito na yung kukunin natin. Okay. So, meron na tayo ditong input na 220 AC. So, ito yan yung input natin. Galing doon sa main PCB ng outdoor. So, ito yung power supply. So, makikita nyo rin naman yan. Doon sa ibang design kasi, ito is pinasok na doon. Pinagsama-sama na. So, ito, ang ginawa lang nila, hinawalay nila. And, makikita nyo na yung output na 5 volts and ground yung 12 volts. Then doon sa kabilang side yung red, nandoon si ground and si 15 volts. Okay, ayan, doon sa board natin, ito yan yan. So yung red terminal 15 volts. So ito yung supply ng IPM. And yung 5 and 12, so alam nyo na kung saan ginamit yan. 5 is system, 12 is dun sa mga switching nya na mga relay. Okay. So ang problema ngayon natin, si 15 volts. Yung nasukat natin is 29.9. So dito, sa 5 at saka sa 12, wala na tayong problema. Ang problema nyo ito, na dapat magiging 15 volts lang siya. So ano ngayon yung gagawin natin? So katulad nung... Teka, paano ba natin explain ng mas maganda? Ayan. So dito na lang sa baba. So kung meron tayong isang like yun yung ground and yung output natin is 29.9 or 30 volts. So paano natin gagawin 15? So yung ginagamit natin na tatlong paang regulator, 78, 15 na regulator. So may tatlong terminal. Ito yung ground. Ito ang input. So itong terminal na ito yun na i-connect natin doon. So magiging 15 volts na yung out natin. 78, 15. So ganun lang kasimple ang gagawin natin. So kukunin lang natin yung ground and saka yung 29.9 input, then ito yung out. Okay? So maliwanag na tayo din So yung na-trace natin kanina, bakit shorted yung diode? Teka, buburahin ko muna. Muna ipakita yung basahan ko. Pangit pa rin Wala pa rin improvement. Yeah. Pamunas ko sa aso to Actually, Talaga naman. ginawa akong basahan. Pero iyaan mo na. Buburahin ko lang to. So malapit na, huwag kayong mag-alala, malapit na kaming magkaroon ng whiteboard. Kaya puti ang pintura to, gagawin ko whiteboard Laking whiteboard Yan. So, wala na lang bintana.
Pero kung may magdo-donate ng bintana, sabi ko na. Saka tiles. So yung pambili ko kasi namin ng tiles nagastos na namin sa ospital. Sa ospital. Yun. Pero yun ang totoo. Ayan. Okay, so nasa na ba tayo? Nawala ako. Yung problema natin na kanina na 15 volts. So sa 5 at saka sa 12 wala tayong naging problema. Okay yan. Pero ang nakita nating problema kanina is 15. Yan yung umusok ang regulator. So yung 15 kasi bago mag-out yan, so dumaan ang regulator. So ito yung ground. Ito yung ground ng 15 eh. Okay. So ground yun ha. Ito yung 15 out ha, na positive. Yan. Tanggalin nga natin. Papasok sa loob. Okay, so yung na-check natin kanina na diode, kaya nagkaroon siya ng shorted ito kapag chinek natin yung diode na to. Ito yun, no? Yung diode na ito. Ito, makikita mo. Are? Yan. So sa pagtitester natin kanina shorted, kasi yung output na pinuntahan natin, nag-drop dahil yung regulator na 15 ito yan, so shorted. Paano ba natin lalagay yun? Okay, so gawin na lang natin short. Ayan, so sabihin na natin nag-short yung regulator. So ang nakukuha natin, shorted itong diode na ito. Okay, kaya nung tinanggal natin, nag-normal na siya dahil tinanggal natin si regulator. Ang problema naman natin ngayon, yung 15 volts ina-out niya dito is 29.9. So 29.9 ang i-out kapag tinanggal natin ito. Ayan, so kakabitan na lang natin siya ng 3 terminal katulad ng din-drawing ko kanina. Okay, so paano ba natin kukunin katulad nito? So 5, kukunin lang natin yung main. Teka, malabo yung aking mata eh. Ayan, sundan nyo na lang yung din-drawing ko. Kukunin nyo lang yung out na 29 kanina. Kakabitan nyo ng input na 15. Teka, lalapit ko na konti yung ilaw sa akin. Nagdidiliman ako sa buhay. Dali ah. Yun, tatamaan pa yung cameraman natin. Yan. Hindi ko makita eh. Ingay na aso natin. Ayun. So hahanapin ko lang ha. Bugs. Okay, so yung number 1, yun yung 15 volts. Ito. Ayan, so nakasulat kasi doon 15, yun yung pin number 1. So ito yung pin number 1, ito. Yan. So ito yung number 1, ito yung pin number 1. So yung gitna ground automatic. Ito yan. So wala namang connection. Itong isa wala din. Okay, so may nakuha tayo kaninang 29.9 na direct din dahil yung pagkakatanggal ko ng hinang is nag-short. Ito yung pinagbunutan ko. So wala na yung shorted na dito. Kaya wala na siyang connection from diode to papunta dito. Okay? Ayan, so wala na tayong output. Ito yung pin number 1. Ayan. So wala na tayong nakukuha. Kanina may nakuha tayong output dito. Dahil nag-short siya. Ito. Okay. So yung yung pinaka-output ng 29 volts, ito yung terminal. So nasa kanang side pala ito. Pagka nakaharap sa'yo. Kanan. Ayun oh.
Yun. Ito. So, ito yung nakukuha natin. May resistance. Ito na nga lang. Ang kulit ng tester ko isa eh. Ito yan. So, kapag doon sa mismong output, wala. Kasi dadaan pa siya ng regulator. Okay, so para maging 15, kukuha muna ako ng 7815. Dali antay mo ako dyan. Sige, hindi ako alis. Sige, dyan ka lang. Ayan, meron ako ditong 7815. Okay, 7815 nga. Mali na pa mata ko, nababasa ko eh. Okay, so from left, input, right is output. Ito, output ng 15, ito ang input. Output 15, input 78. So, kung 30 volts yun, kaya niya pa kasi hanggang 78 volts ang kaya niyang i-load. Okay, so kukunin natin yung input. Ito ang out. Ground yung gitna. Pin number 1. Saan ba ito? So, ididikit ko lang muna pansamantala ha, para lang makita natin. So, mamaya ko na siya iaayos. Okay? So, ito yung unang idinikit ko. O inihinang ko. Yan yung output. Itong pangalawang hinihinang ko. Nabubulol ako. Yan. Ay, LED ko. Input. Yung. So, itong gitna, ground. Teka, lalagyan ko na lang siya ng pansamantala. Wala may jumper. Okay, so lalagyan ko muna siya ng pansamantalang jumper ha. Para lang maipakita ko sa inyo. Yung. So, ididikit ko doon sa ground. Ito yung ground. Ayan. Okay na. Mamaya do-drawing ko sa inyo para mas maliwanag. Dadiagram natin yung ginawa ko. Ayan. So, kinabit ko yung input. Ito yung ground. Ayan. Kinunin ko doon sa ground niya. Ito yung out. So, ito yung pin number 1 sa ilalim. Ay, sa ibabaw. Okay. So, ngayon, susukatan natin kung wala nang uusok. Sasabog na lang. Kontrabida, pambira. Malayo nga. Suportahan mo na lang ako. Yan. Okay. So, yung pin number... Boom. Boom. 1. Ito. Yung dulo. Ewan ko kung kita nyo, ha? Baala kayo. Pagtsagain nyo na lang. Yan. Tingnan yung tester. Boom. 14.9. Pag binuhay ko ba ang ilaw, maliwanag? Okay lang. Ayan. Kita naman. 14.9. Itong kabila. Yun yung input pala. Yan o. Okay. So, pwede ka pala itong tanggalin kasi ito direct input na. Yun o. Ground yung gitna. Ito out. Okay. So, pwede pala ako mag-input dito sa kabila. Yun. 14.9. Meron na tayo. Okay. So, yung ating 12. Ito. Yung 5. Ito. Okay. Kompleto ang output natin. So, ibig sabihin, aandar ang board natin. Yan. Papatayin ko muna. Relax ka lang. Ayan. Nasaan na yun? Dali, double check ko lang.
Maingay talaga yung alaga natin. White. Ayos eh. Okay, so walang gamit yung white. Ayan, so ikinabit ko na siya ha. Angat ko lang para medyo safe. Pangit ang pagkakagawa ko, unsafe. Pero ito kasi temporary. So hindi pa siya naka-final ha. Para lang makita natin. Para may pakita ko pala sa inyo. Teka, lalayo lang ako ha. Ayan. So kapag pumutok, ibig sabihin, sabla yung ginawa natin. Boom. Ayun. So may pangalan na siya. Ewan ko lang kung makikita niya. Yun. So blinking siya dahil wala tayong indoor. Okay. Switch na rin. Kunan lang natin ang output. Babalik na rin ko na lang para ma-check natin. Hindi siya nag-drop. Ito yung out. Ito yung in. Ayan, 14.9. So normal yung pumasok natin na 15 volts papunta sa IPM. Ayan. So doon sa 5 at saka 12 wala naman tayong naging problema. Ayan. So okay na yung conversion natin. Ganun lang kasimple. Dilagay ko lang ito. Pero syempre iaayos natin siya. Okay? Ganito ang gagawin natin. Tatanggalin ko muna. Ayan. So binunot ko na ba sa saksak? Okay. So bago ka maghinang, always i-discharge nyo ito. Yan. Para wala tayong ground. Tatanggalin ko lang ito. Wala ba dyan yung LED, Boss Patrick? Ayun, nahulog pala. Hinahanap ko. Kasi itong LED na ginagamit kong isa, hilaw. Kita mo, ikaw pa nag-abot. Siyempre. Yan. Okay. Ayan. So, iayos lang natin ito. Pagtsagaan nyo na lang itong video ha. So, ito naman, sabi ko sa inyo, kahit hindi nyo naman i-repair talaga yung board, kung talagang medyo mahihirapan kayo, importante lang, maintindihan nyo yung ginagawa natin. So, ipaubayan nyo na lang sa akin yung pagre-repair para kumita ako. Sabi ganun yun. So, yung nakuha natin kanina, ang pin number 1, ito yung input. So, walang connection yung isa, pero ito yung, teka, kung tama ba yung aking hinala. Yung pin number 1, ay number 3, ito ang number 3, is connected lang dito. Wala. Okay, so hindi kaya ng bash natin. Susundan ko na lang ha. Kasi kahit ako hindi pa ako sigurado kung tama yung ginagawa kong input. So ito input. Medyo malabo. Okay, so galing siya dito. Dumaan lang ng ano ba to, diode? Ayun. Ano ba yan? Sa labot na. Okay. Dali lang ha. Sisiguraduhin ko lang kung tama yung pinaggagawa ko. Input, reverse, mababa. Okay, so ang gagawin na lang natin, direct na natin din yan, pero yung kulay, yung number 3, so tiningnan ko siya din wala siyang connection. Ayun So, ibig sabihin yung pin terminal number 3 wala siyang sinusuplayan. 15 volts lang ang ginamit niya. Ayan. Okay. So, ito yung susukatan natin para sigurado tayo. Kita pa ba yan?
balik tayo sa supply. So, pin, naway na ni Patrick yung aso. Ingay. Ayan. So, wala tayong out. Ito yung number 1 ha. Yung number 3. Yun o. So, ito yung 29. Nasa pin number 3. So, pwede natin kunin yung pin number 3 from left to right. Ayan. So, hindi natin siya masukatan. Dahil dumaan siya dun. Ay, hindi natin masukat. Hindi natin makuha yung resistant. Dumaan siya ng diode yun o. Papunta doon sa pin number 3. Ayan, medyo magulo yata yung paliwanag ko, pero ganito ang gagawin natin. Naintindihan ko naman. Bala ka. So yung ground nito, automatic yung gitna. Yung out, ito yung number 1. So dito ko na siya ihihinang yun. Oh. So tatlong terminal na kaagad siya. Okay. So kusok ka muna at sumasabog to. Di-discharge ko pala. So, antayin nyo ha, papaliwanag ko sa inyo ng mabuti mamaya. Uulitin lang ulit natin. Tignan natin kung pwede. Si Creamy naman ang nag-ingay. Mahirap na din pag lumalabo ang mata. Tapos walang ipon. Lumalabo na ang mata tapos walang ipon. Yun, tanggal. Mahirap talaga. Ano? Ba't nangangalabit ka? Yan. Insekto eh. Ilan? Insekto. Ito nga, di ba? Dalawa. Okay. So, nilagay ko sa pin number 3 yung input. Yun. Baliktad. Pin number 1 pala yun. Tanga rin minsan. Tika, tanggalin natin ulit. Uyit. Ulit. May ulitan naman eh. Init. Yun. Tinanggal ko kasi balik. Babalik na rin ko lang ha. Okay. So pag nakaharap sa atin, yung left ang input. So ang pin number 3 ito. So baliktad ang pagkakakabit ko. Babaliktarin ko lang. Yun. Meron pa isa. Yun. Malabo na ang mata pero walang ipon. Okay. Ayos. Double check lang natin kung may shorted at sigurado. Dito na tayo mag-check. Wala. Kabila. Yun. Pag reverse. Wala. So, silipin mga Patrick kung hindi shorted. Labas malinaw pa. Malinaw. Sige. So, ayan. Kinabit ko doon sa ilalim. Ganun lang kasimple yung ginawa ko. Hindi ko lang alam kung successful. Okay. Kapag umusok, sorry. Layo. Ulit. Wala. Ibig sabihin meron. So, pin number 3, input. Ito. Bumagsak 10. Hindi pwedeng gamitin. Sorry. So, mababa ang out. Ulit. Out. In. Okay. Tanggalin natin. Doon talaga siya.
Yun. So dito ko nakukunin ng input sa mismong input niya. Input ng regulator. Yun. Abot na. Hinang na lang. Oh, ground yun ah. Okay. Hirap na malabo ng mata. Hi. Input. Double check ko lang ha. Ito. Tama. Output. Tama. Shorted. Wala. Okay. Ayan. Binaliktad ko na uli. Pag umusok. Mali. Pag hindi umusok. Tama. Pin number 1. Yun. So 14.9. Okay na. Buo na ulit itong power supply natin. So papaliwanag ko lang ulit sa inyo. Yan. So mabubuhay na natin siya. Ngayon, kung hindi nyo naman talaga masundan, palitan nyo na lang yung board. Nakakabili naman yata ng ganito lang. Pero syempre, kung katulad nito is galing ng Pampanga, wala yata silang ma-request na board ka agad. So, daanin nyo na lang sa repair. Hindi mo rin kausap eh. No? Sabi nyo palitan, tapos daanin sa repair. Teka, buburahin ko lang ulit. Para mas maliwanag. Permanent kasi itong ginagamit kong pentel pen, kaya gumagamit ako ng thinner para mabura. Yan. Where? Tapos oh. Yan, sabi ko na nga ba. Buti nandiyan ka, Patrick. Okay, so simple lang naman din yung ginawa natin. Ito yung power supply module. Ito yung input na 220. So yung 5 ground at saka 12, wala tayong naging problema. Okay lahat yan. So ang naging problema natin, yung dalawang output, si 15 volts. Isang output lang pala. Ito is ground. Okay, so dumaan ng regulator ito. Para maging 15. Ang problema natin, yung regulator na yon, yung tinanggal ko ito, nag-short na siya. Nag-shorted na to. Yun, ibig sabihin, sira. Ngayon, ang ginawa ko, tinanggal ko si regulator. So, ang nangyari naman, yung output natin, naging 29.9 or 30 volts. 30 na nga gagamitin natin. Ayan, naging 30 volts. So, 30 volts, ang kailangan natin is 15. Para maging 15, gumamit tayo ng 7815. Labo. Palilinawin natin. Baka malabo din yung mata ng nanonood. Dali ah. Buburahin ko lang. Yan. Para malinaw. So, ang naging problema natin, yung 15 natin, naging 30. B, so converted na ha. 29.9, ginawa ko ng 30. So, para maging 15 volts, gumamit tayo ng 7815 na regulator. 7815 kasi, kung papansinin nyo, mas malaki siya. Ito rin naman ang ginagamit kahit sa ibang board eh. Ewan ko lang kung bakit nila sobrang pinaliit. So, nangyari naman, madaling nasusunog. So, ayun, converted ang ginawa natin. So, from left, input, in, gitna, ground. Ito, out. So, yung out natin, 7815, ito yung 15 volts natin. So, dahil naging yung 15 volts nito, dahil sira yung regulator, naging 30. Yan. Kaya yung 30 ang kinuhanan natin ng input. Yun. So yung ground, ito yan ha.
Kukunik nyo lang yung ground na yon. Okay, ground. Ito yung ground ng gitna. So, ibig sabihin yan, ikukunik nyo lang siya doon. Yan. So, ito na yung output nyo na 15. Magkakaroon ka na ng output 15. So, ito pa rin. So, ito yung ground. Dito mo na rin kunin. Ground, 15 volts. So, meron ka ng 15. Kasi yun lang naman ang kailangan natin. Magkaroon tayo ng 15 volts para sa IPM. Okay, para mag-run ang IPM natin. Kasi yun yung missing voltage. 15. So, gumawa na tayo ng 15. Meron na tayong 15. Yung 5 at saka 12. Normal naman. Okay, so maliwanag na. So, ito kasi isolated. Yan. So, pwede naman kayo magpalit na ng buo. Pero kung gusto nyo remedyohan, gayahin nyo na lang yung ginawa ko. Kunin nyo yung input. So, madali naman kahit dito kayo mag-direct. Oh. Yung diode, output, ito yung capacitor. Oh. So, diode capacitor, dito nyo nakunin yung negative and positive. Pwedeng doon na kayo magkabit no, no? Kunin nyo lang yung ground at saka yung positive. Yung input at saka yung negative nya, i-direct nyo doon. So, yung 15 na lang ang problema mo. I-connect mo na lang doon sa terminal 1. Okay na, may 15 ka na. Kasi terminal 1 ay terminal, terminal 1 o pin number 1 ang 15 volts. Yung isa wala namang ginamitan Based doon, hindi naman siya connected dun sa board. Okay, yung pin number 3. Yan, so 5 and 12, wala tayong problema. So okay yung board. Ang problema ko doon ngayon, hindi ko siya matesting kung magra-run si compressor dahil wala si sensor. Wala yung terminal ng communication. So yung terminal ng communication magagawa ko ng paraan, pero yung sensor hindi dahil wala kaming kaparehas na unit. Okay? So okay na ang power supply nito. Pag wala tayong nakuhang sensor bukas, ipadala mo na lang muna sa kanila. Ito i-testing nila sa unit. Okay? Ayos!